Ito ay isang kwento ang pagtatatag ang isang imperyo mula sa kahirapan. Siya ay malapit nang lumagda sa kasunduan ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang tagasalin ay binabago ang bawat salita, ninanakawan siya sa kanyang sariling harapan, at ang nagligtas sa kanya ay hindi ang kanyang abogado, kundi ang isang taong hindi pinapansin ng sinuman. Ang pluma ay lumapat sa papel at sa mismong sandaling iyon, isang boses na hindi inaasahan ng sinuman ang pumutol sa katahimikan ng restauran na parang kristal na nabasag sa gitna ng isang tahimik na simbahan. Don Arturo, huwag po kayong lumagda. Lahat ng nasa mesa ay natigilan. Binitawan ng Amerikanong negosyante ang kanyang serbilyeta. Ang abogadong nagmamasid mula sa kalapit na mesa ay tumayo nang napakabilis kaya natumba ang kanyang baso. At ang tagasalin, ang lalaking dapat ay tulay sa pagitan ng dalawang wika, ay namutla na parang inubos ang lahat ng dugo mula sa kanyang mukha. Ngunit ang babaeng bumikas na mga salitang iyon ay hindi isang ehekutibo, hindi isang abogado, hindi sinumang may lugar sa bilyonaryong negosasyong iyon. Siya ay ang serbidora, ang parehong naglalagay ng laksama baso buong gabi ng tahimik, ang hindi pinansin ng sinuman, ang tinatrato ng mundo na parang bahagi lang ng dekorasyon, at ang sasabihin niya ay sisira sa buong gabi, sisira sa makakarera at magliligtas sa buhay na isang lalaki na walang ideya na siya ay pinagtataksilan na may nihiti. Ngunit upang maunawaan kung paano tayo nakarating sa sandaling ito, kailangan nating bumalik dahil ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa mga kontrata o mamamahaling restaurant, nagsisimula ito sa putik, sa gutom at sa dalawang paa na walang sapin na naglalakat ng 3 kilometro araw-araw upang makarating sa isang paaralan na walang kumpletong bubong. Si Don Arturo Reyes ay pinanganak sa isang napakaliit na barangay sa probinsyang Aurora na hindi man lang lumalabas sa mga mapa. Ang uring barangay kung saan ang mga kalsada ay lupa, kung saan ang tubig ay isinasalok sa timba mula sa poso at kung saan ang mga bata ay natutong magtrabaho bago matutong magbasa. Ang kanyang ina, si Aling Remedios, ay naglalaba para sa iba bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang mga kamay ay basag-basag mula sa sabon at lamig. Ngunit hindi kailanman nawalan ng pagmamahal. Umalis ang kanyang ama nang si Arturo ay 4 na taong gulang. Hindi nagiwan ng sulat, paliwanag o paalam na yakap. Nagiwan lamang ng utang sa tindera ng baryo at isang katahimikan na pinuno ni Aling Remedios ng sipak at dangal. Lumaki si Arturo nang hindi alam kung ano ang bagong laruan. Ang kanyang unang pares ng sapatos ay dumating nang siya ay 9 na taong gulang, donasyon ng isang guro sa probinsya na nagngangalang Mang Emilio, na nakakita ng kakaiba sa payat na batang iyon na may malalaking mata, na laging nakaupo sa unang hilera, kahit walang kwaderno na mapagsusulatan. Tinuruan siya ni Mang Emilio magbasa gamit ang isang libro ng tula na may mapahinang dilaw na sa katagalan. At si Arturo ay nagbabasa gabi-gabi sa liwanag ng gasera ng malakas upang marinig ng kanyang ina habang tinatapos nito ang pagpaplansa ng damit para sa susunod na araw. Sa edad na 14, kinailangan ni Arturo na huminto sa pag-aaral, hindi dahil gusto niya. Nakasakit ang kanyang ina at mayroong kailangang maglagay ng pagkain sa mesa. Nagsimula siyang magbenta ng sampagwita sa mga tawiran ng pinakamalapit na bayan. Natutulog siya sa likod ng isang panaderya kapalit ng pagwawalis ng sahig tuwing madaling araw. Kinakain niya ang natitira mula sa nakaraang araw. Minsan ay walang natitira, ngunit mayroon si Arturo na hindi kayang alisin ng gutom o pagod. Isang isip na hindi nagpapahinga, habang ang iba ay natutulog. Siya ay nagmamasid, tinitignan kung paano gumagana ang nga negosyo sa kalye, kung ano ang ibinebenta ang managtatagumpay, kung paano sila nagsasalita, kung paano sila tumitingin sa mga mata nga kanilang mga customer. Lahat ay kanyang sinasaulo. Bawat pag-uusap na kanyang naririnig ay isang klase, bawat kabiguan na kanyang nakikita sa iba ay isang aral na kanyang iniingatan upang hindi na maulit. Sa edad na 18, na may kaunting ipon na halos hindi sapat upang makabili ng kalawang na kariton, naglagay siya ngang lugawan sa isang kanto ngang sentro ngang bayan. Inihanda niya ito gamit ang maresipi na itinuro sa kanya ngang kanyang ina na may lasa na hindi nakmumula sa anumang libro, kundi sa makakamay na isang babae na nakluto. Sa buong buhay niya nang may pagmamahal at kung ano lang ang mayroon siya. Sa unang araw, nakabenta siya nga 7 mangkok nga lugaw, sa pangalawa ay 15. Makalipas ang 1 buwan, pumipila na ang matao, lumipas ang mataon,
Ang kariton ay naging isang permanenteng puwesto na may lona na bubong. Ang puwesto ay naging isang maliit na tindahan na may 4 na mesa. Ang tindahan ay naging isang restaurant na may sariling pangalan at ang restaurant na iyon ay dumami hanggang sa naging Pusong Lupa, isang kainan na nagdadalain manalutong Pinoy sa 6 na probinsya ng bansa. Sa edad na 58, si Don Arturo Reyes ay isang respetadong tao, may higit sa 400 empleyado. Maga-imbitasyon sa magapandaigdigang food fair sa 3 kontinente, maga-artikulo sa magasin, magamamahayag na tinawag siyang ang negosyanteng nakayapag dahil sa kwentong ng kanyang unang sapatos na naging alamat na, ngunit ang pera ay hindi kailanman nakpabaho sa kanyang puso. Bawat buwan, nakpapadala siya ng para sa paaralan sa kanyang bayan. Nakpatayo siya ng klinika upang hindi na kailangang bumiyahe ng 8 oras. Ang kanyang ina sakaling kailangan niyang doktor. At bawat Disyembre, walang mintis, personal siyang bumibisita sa bayan na may dalang makahon ng bagong sapatos para sa mga bata. Laging niya itong sinasabi, lumuluhod upang tumingin sa kanilang mga mata. Ang mapa na lumalakat ng may dignidad ay mas malayo ang nararating kaysa sa anumang sasakyan sa mundo. Naktawanan ang mga bata, ngunit ang mga magulang na alam ang kanyang kwento ay tahimik na pinupunasan ang kanilang mga luha. Nagbago ang lahat sa isang tawag sa telepono. Si Ati, Robert Ramos, ang kanyang abogado sa buong buhay, ay tumawag noong isang Martes ng hapon. Kilala ni Don Arturo si Roberto ng mahigit 20 taon. Si Roberto ang tanging abogado na pumayag na kumatawan sa kanya nang walang sinumang naniwala na ang isang nagtitinda ng lugaw ay maaring magrehistro ng isang brand. Arturo, umupo ka. Sabi ni Roberto at ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang hindi pa narinig ni Don Arturo. Isang kumpanya na Amerika ang gustong bilhin ang karapatan sa pamamahagi ng Pusong Lupa para sa buong hilagang Amerika. Malaking bagay ito. Gusto nilang makipakita sa iyo ng personal. Natigilan si Don Arturo. Naramdaman niya ang init na umaakyat sa kanyang dibdib. Buong buhay niya ay pinangarap niyang dalhin ang mga lasang kanyang ina sa ibang bansa, hindi para sa pera. Mayroon na siyang higit pa sa naisip niya nang matulog siya sa sahig ng panaderyang iyon. Pinangarap niya ito dahil laging sinasabi ng kanyang ina, ang pinakamahusay na paraan upang parangalan ang iyong lupang tinubuan ay ipakita sa mundo kung ano ang gawa nito. Sino sila? Tanong ni Don Arturo na may tinig na mahigpit. Ang pangalan nila ay Anderson and Associates. Pinamumunuan ito, eniga, isang lalaking nagnanggalang Thomas Anderson. Isang magnate eniga industria eniga pagain sa Estados Unidos. Mga restaurant, chain no pamamahaj, supermarket, at tila natikman niya ang iyong adobo sa isang food fair sa Los Angeles. At labis siyang humanga kaya gusto niyang direktang makipagkasundo sa iyo. Walang intermediary. Pinikit ni Don Arturo ang kanyang mamata, ang kanyang adobo, ang resipi ni Aling Remedios, ang parehong inihanda niya sa kalawang na kariton na iyon, ang idinikta sa kanya ng kanyang ina isang gabi na ulan habang umuubo, nakabalot sa isang lumang kumot na sinasabi, pag-aralan mo ng mabuti, anak, dahil sa araw na mawala ako, ang resiping ito ang patuloy na yayakap sa matao para sa akin. May problema, maingat na idinagdag ni Roberto. Si Anderson at ikaw ay hindi nagsasalita ng Ingles. Kailangan natin ng tagasalin, isang taong lubos na mapagkatiwalaan, Arturo, dahil ang sasabihin sa masang iyon ang magtatakda ng kinabukasan ng lahat ng iyong itinayo. Si Roberto ang nakahanap sa kanya. O sa akala niya, si Sergio Montejo, ay lumitaw na perpektong sagot sa isang desperadong panalangin. Dumating siya sa opisina ni Don Arturo na may curriculum vitae na tila isinulat upang humanga. Nag-aral sa Universidad NG Pilipinas. May master's degree sa pagsalin at interpretasyon. Mataon na ang karanasan sa mga internasyonal na kumpanya. Ma-reference mula sa mga konsulado at mga prestihiyosong law firm. Lahat ay walang kapintasan, lahat ay pulido, lahat ay labis na akma. Siya ay 35 taong gulang. Isang ngiti na nagbibigay ng agarang tiwala at ang hindi pangkaraniwang kakayahan na pababain ang gwardiyang sinuman sa loob ng unang 5 minuto. Nagsasalita siya en Filipino nang may galing at nagpapalit sa Ingles nang may kasanayan na tila likas, hindi natutunan. Don Arturo, isang karangalan ang makilala kayo, aniya habang mahigpit na nakikipakamay, hindi labis, hindi kulang, ang inyong kwento ay inspirasyon. Maari kayong magtiwala sa akin, bawat salita ninyo ay makakarating ng eksakto sa kabilang panig. Tinitigan siya ni Don Arturo.
Mayroong isang bagay sa likod ng ngiting iyon na nagbigay sa kanya ng banayad na pakabagaba. Tulad ng pag-amoy nga usok sa malayo, ngunit hindi nakikita ang apoy. Isang kutob na kumikirot sa isang lugar na hindi niya masabi, ngunit itinuring niya itong nerbiyos sa insomnia nga nakaraang linggo sa kalakihan ngang mangyayari. Isang bagay lang ang hinihingi ko sa iyo, Sergio, sabi ni Don Arturo, nakatingin ng diretso sa kanyang mata. Isalin mo ang aking masalita tulad ng pagkasabi ko na may parehong damdamin. Dahil kapag pinag-usapan ko ang aking kumpanya, pinag-usapan ko ang aking buong buhay, ang aking ina, ang lahat. Hindi nagatubili si Sergio kahit isang segundo. Bawat salita, Don Arturo, ipinapangako ko sa inyo, bawat salita ay eksakto. At naniwala si Don Arturo sa kanya dahil ganon siya pinalaki. Dahil sa kanyang bayan, kapag nakikipagkamay ang isang lalaki at tinitingnan ka sa mata, mas mabigat iyon kaysa sa anumang nilagdaang dokumento. Dahil aking sinasabi ni Aling Remedios, ang hindi maktiwala sa tao ng walang dahilan ay ang pagdudumi sa sarili mong kaluluwa. Ang hindi alam ni Don Arturo, ang hindi niya maisip, ay buwan ng inihahanda ni Sergio Montejo ang sandaling iyon na ang kanyang ma-reference ay ginawa nang may katumpakan ng isang siruhano at bago pa man siya tumuntong sa opisina na iyon ay lumagda na siya sa isang kasunduan sa isang taong nangako sa kanya ang 6 na digit na halaga kapalit ng isang bagay. Ang tiyakin na pipirmahan ni Don Arturo ang kontratang iyon nang hindi naiintindihan ang tunay na nilalaman nito. Ang trasa ng Makati ay ang uri ng restauran kung saan ang mismong hangin ay amoy pera. Mga marmol na sahig na sumasalamin sa liwanag ng mga kristal na chandelier, mga serbidor na gumagalaw na parang eleganteng anino, musikang piano na malumanay na lumulutang sa pagitan ng mga mesa. Ang uri ng lugar kung saan ang isang pinggan ay nakakahalaga ng ginagasta ng isang karaniwang pamilya sa pagkain sa loob ng isang linggo. Dumating si Don Arturo kalahating oras ng mas maaga. Lagi siyang maaga. Ito ay isang ugali na nakaukit sa kanyang buto mula panong maaraw na ang pagdating ng 5 minuto ng huli sa tawiran ay nangangahulugang mawawala ang pinakamagandang kanto upang magbenta ng sampagwita. Suot niya ang kanyang madilim na asul na traje. Ang pinili niya kasama si Aling Remedios bago siya naging bedridden. Sa loob ng bulsa ay mayroon siyang litrato ng kanyang ina. Laging niya itong dinadala sa mahahalagang sandali. Hinawakan niya itong kanyang madaliri bago umupo. Tulad ng isang taong tahimik na nagdarasal, si Thomas Anderson ay pumasok sa restauran na parang siya ang may-ari ng buong gusali. Mataas. May puting buho na nakasuklay pabalik, abuhin ang mata na tila tinatasa, ang presyong bawat tao at bawat bagay sa isang tingin. Ang kanyang abuhin na traje ay gupit na may katumpakan na nagpapahiwating na mga araw sa Europa at ang kanyang relo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila na may tahimik na bigat ng isang minana at naparaming kayamanan. Sinamahan siya ng isang batang assistant na may dalang itim na leather briefcase na parang may bombang dala. Umupo si Sergio sa pagitan nilang dalawa, ang tulay, ang intermediary, ang lalaking dapat ay magugnay sa dalawang mundo. Nagsimula ang hapunan sa mga formalidad. Binati ni Anderson si Don Arturo sa paglago ng kanyang kumpanya. Pinag-usapan ang merkado ng Estados Unidos, ang pagdami ng pagkaing Latin American. Ginawa ko itong pagkaing Asyano sa sarili kong isip, ngunit hindi ko idaragdag para hindi masira ang haba, ang maoportunidad na bumubukas na parang mapintuan ng isang palasyo. Isinalin ni Sergio ng walang kapintasan ang pagkatuloy-tuloy. Ang kanyang nga mata ay nagpapalit-palit sa pagitan ng dalawang lalaki na may katumpakan ng isang orasan. Sumagot si Don Arturo ng may pagmamahal. Pinag-usapan niya ang kanyang ina, ang nasinaunang resipi, kung paano ang bawat pinggan ng pusong lupa ay isang piraso nga kasaysayan ng aurora. Habang nagsasalita, gumagalaw ang kanyang makamay, nagpapawis ang kanyang mamata, nanginginig ang kanyang boses. Imposibleng hindi maramdaman ang pagiging toto na dumadaloy sa bawat salita. At pagkatapos, nang alisin ng serbidor ang pangalawang pinggan, nagbago ang tono ng usapan. Yumuko si Anderson. Bahagyang niluwagan ang kanyang kurbata at nagsimulang magsalita ng mga numero, porsyento, provision, karapatan sa pamamahagi. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas matalim, parang isang bisturi na naghahanda upang putulin. At doon nagsimulang itabi ni Sergio ang kanyang bitag. Sabi ni Mr. Anderson na gusto niyang magsimula sa pamamahagi sa 20 estado na may porsyento ang 12% ng netong kita para sa inyo
Isinalin ni Sergio nang hindi man lang nanginginig ang kanyang mukha. Ang tunay na sinabi ni Anderson ay 25. Bahagyang kumunot ang nuni Don Arturo. Mayroong isang bagay sa numerong iyon na kumikisap sa kanya tulad ng isang bato sa loob ng sapatos. Ang 12% ay tila mababa. Para sa kalidad ng aming produkto, sabihin mo sa kanya na iniisip ko ang 18 o 20%. Tumango si Sergio na may pagunawa. Umarap kay Anderson at isinalin ng may parehong naturalidad, inidavi isang profesional na sinunggaling. Tinanggap ni Don Arturo ang 12% at handa pa siyang isuko ang kontrol sa kalidad ng masangkap sa inyong koponan. Tinaas ni Anderson ang kanyang kilay. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Don Arturo at tumango ng may tunay na paganga. Napakahusay. Malaki ang pinasimpel nito. Sabihin mo sa kanya na labis akong humanga sa kanyang kagandahang loob. Sabi niya labis siyang natutuwa sa inyong panukala, Don Arturo. Isinalin ni Sergio. Ngumiti si Don Arturo ng may pagmamalaki. Inakala niyang nanalo siya. Inakala niyang ang kanyang produkto ay nagsasalita para sa sarili nito. At sa ganoong paraan, salita sa salita, ang pagtataksil ay hinabi na parang isang hindi nakikitang sapot and gagamba sa pagitan ng maporselanan na pinggan at mga kristal na baso. Pagkatapos ay may nangyari na halos sumira sa lahat para kay Sergio. Ang assistant ni Anderson, isang batang lalaki na may salamin na tahimik lamang buong gabi, ay nagsulat ng isang tala sa kanyang tablet at bumulong ng mahina. 25% is generous from our side already. Naramdaman ni Sergio na nanlamig ang kanyang tiyan. Tumingin siya kay Don Arturo, ngunit ang negosyante ay nakatutok sa kanyang pinggan. Pinuputol ang isang piraso ng karne na may kagarbuhan ng isang lalaking natuto nga kasanayan sa mesa ng matanda na wala siyang narinig. Umubo si Sergio at lumapit sa assistant na may kaswal na ngiti. May sinabi siya sa Ingles ng napakahina, itinuro ang dokumento. Tumango ang binata at bumalik sa kanyang tablet. Naiwasan ang krisis, ngunit isang pata ng pawis ang dumaloy sa sentido ni Sergio at tahimik niya itong pinunasan gamit ang serbilyeta, tulad ng isang taong nagtataboy ng imahinasyong lamok. Walang nakapansin, maliban sa isang tao. Si Valentina Salvador ay 26 taong gulang at 3 taon nang nagtatrabaho sa trasa ng Makati. Ipinanganak siya sa Pampanga, anak ng isang guro sa sekundarya at isang nurse. Sa isang buong scholarship, nag-aral siya ng International Relations at natuto ng Ingles, Pranses at Portuguese, na may paniniwalang ang mga wika ay mga tulay na maring magdala sa iyo saan man sa mundo. At tama siya, tanging ang buhay ang nagpasya na maningil sa kanya ng buwis sa pinakamasamang oras. Nang masuri ang kanyang ama na may sakit na nangangailangan ng mamahaling paggamot, kinailangan ni Valentina na iwanan ang kanyang trabaho sa isang consultancy upang bayaran ang magastos sa medikal. Kinuha niya ang trabaho bilang serbidora bilang isang pansamantala, isang patch, isang habang buhay, na tumagal na 3 taon, 6 na buwan at 14 na araw. Ngunit bawat gabi, pagkatapos magsara ang restaurant, siya ay nag-aaral, nagbabasa, naghahanda, dahil tumanggi si Valentina Salvador na maniwala na ang pagsaserbisyo sa mga mesa ay ang katapusan ng kanyang kwento. Nang gabing iyon, itinalaga siya sa mesa 7 kay Don Arturo at mula sa unang sandali na inihay niya ang pampagana at narinig si Sergio na magsalin, mayroong isang bagay sa kanyang loop ang umilaw na parang emergency siren. Sa simula ay sinabi niya sa sarili na mali ang kanyang narinig. Ang bulong-bulungan sa restaurant, ang musika ng piano, ang pagtunog ng gabaso, lahat ay lumikha ng isang kurtina ng tuno na maaring magpalito maging sa pinakamasanay na tenga. Ngunit nang lumapit siya upang ihain ang pulang alat na nakatagilit, ang bote sa tabi ng mesa at ang mga salita ni Sergio ay malinaw na dumating sa kanyang matenga. Naramdaman ni Valentina na bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang ngapa. Hindi nagsasalin si Sergio. Lumilikha siya ng kumpletong kasinungalingan ng may katahimikan ng isang taong nagdarasal bago matulog. Nanginginig ang bote sa kanyang makamay, isang patak ngalak ang tumulo sa puting mantle na parang isang madilim at nakababahalang mansa. Paumanhin po, bulong niya habang nagpupunas ng serbilyeta. Yumuko ang ulo upang walang makakita sa ekspresyon ng takot na bumabaluktot sa kanyang mukha. Bumalik siya sa kusina na nanginginig ang binti, sumandal sa dingding na stainless steel at ipinikit ang kanyang mata. Tinanong siya ng kanyang kasamahan, isa pang serbidora,
kung ayos lang siya. "Oo, kailangan ko lang sandali," sagot niya. Ngunit hindi siya ayos. Kakadiskubre lang niya na may isang lalaking ninanakawan sa harap ng lahat. Walang baril, walang karahasan, walang sigawan, tanging malason na salita at isang perpektong ngiti. Tumingin siya sa sala sa pamamagitan ng bintana ng kusina. Nakita niya si Don Arturo na nagsasalita gamit ang kanyang mamakamay, na may nagniningning na mamata, na may hindi mapagkakamalang pagmamahal ng isang taong nagmamahal sa kanyang itinayo. At nakita niya si Sergio na tumango, ngumiti at patuloy na sinisira ito sa bawat maling pagsasalin. May dalawang pagpipilian si Valentina. Manahimik, tapusin ang kanyang shift, kunin ang kanyang tip at umuwi na parang walang nangyari, o gumawa ng isang bagay na malamang na ikalulugi niya ng kanyang trabaho, ang kanyang tanging kita, ang perang pambayad sa paggamot ng kanyang ama. Naalala niya ang kanyang ama, ang laging itinuturo nito sa kanyang mga klase sa etika. "Anak, sa araw na makakita kang kawalang katarungan at tumalikod ka, sa araw na iyon ay titigil ka sa pagiging sino ka." At si Valentina Salvador ay hindi handang tumigil sa pagiging sino siya. Bumalik sa mesa, sumanya si Anderson sa kanyang assistant. Binuksan ng binata ang itim na leather briefcase at kumuhangang makapal na dokumento na nakasulat sa madilim na asul na pabalat na may gintong logo ng Anderson and Associates. Inilagay niya ito sa mesa na may solemnidad ng isang taong nagtatanghal ng isang hatol. Kinuha ni Sergio ang dokumento at sinimulan ipaliwanag ang mga probisyon kay Don Arturo. Ayon sa kanyang pagsasalin, ginagarantiyahan ng kontrata ang ganap na proteksyon ng mga orihinal na resipi, mayorya na partisipasyon sa kita at isang espesyal na pondo para sa mga katutubong komunidad sa Aurora na nagbibigay ng sangkap. Kasinungalingan ang bawat salita, brutal ang katotohanan. Ang kontratang iyon ay naglilipat ng karapatan sa lahat ng resipi ng pusong lupa sa Anderson and Associates ng permanente, hindi na mababawi. Pipirmahan ni Don Arturo. Nang hindi alam, ang hatol ang kamatayan ng kanyang sariling kumpanya, ang pamana ni Aling Remedios, nakabalot at ibinebenta bilang paninda, inilabas ni Don Arturo ang pluma mula sa loop ng bulsa ng kanyang suot. Hindi ordinaryong pluma. Ito ang parehong binili niya noong araw na inagurahan niya ang kanyang unang restoran. Itim, na may gintong guhit, na may pangalan ng pusong lupa, na nakaukit sa maliliit na letra, ipinihit niya ito sa pagitan ng kanyang gadaliri ng may pagalang, na parang hawak niya ang isang fragmento ng kanyang sariling kasaysayan. "Sabihin mo kay Ginoong Anderson," sabi ni Don Arturo na nangjingjini gengi boses, "na para sa aking ang gipagipirma sa kontratangi ito ay tulad de energy pagbibigay sa isang taunangi zangi piraso energy piraso. Na laging sinasabi na aking ina na ang pagkain ay ang paraan kung paano patuloy na yumayakap sa iyo ang mawala na, at umasa ako na pangangalagaan niya ang malasa na ito tulad ng pag-aalaga ko sa kanila sa buong buhay ko." Isang mag-asawa sa kalapit na mesa na nakarinig, ngamga piraso ng pag-usap sa Filipino, ay tahimik na lumingon upang tingnan ang lalaking nakasuot ng traje asul na nagsasalita na may basa ang mga mata tungkol sa kanyang ina. Isinalin ni Sergio ang isang bagay na ganap na naiba, isang bagay na malamig, korporatibo, walang laman, isang bagay na walang isang pataang kaluluwa na ibinuhos ni Don Arturo sa bawat salita. Nakinig si Anderson sa pagsasalin. Tumango ng may kasiyahan at itinuro ang linya na may tuldok sa dulong ng dokumento. Bumaba ang pluma patungo sa papel. Mula sa kabilang dulong ng sala, nakita ni Valentina kung paano hinawakan ng dulongang metal ang unang kurba ng letra A. Arturo, ang pangalan ng isang lalaki na malapit ng pumirma sa kanyang sariling pagkawasak. Kasing lakas ng pagtibo ng puso ni Valentina, nararamdaman niya ang napalo sa kanyang sentido. Tumingin siya sa paligid. Ang manager ng restaurant ay nasa pasukan, nakikipag-usap sa ilang mga customer. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-aasikaso ng ibang mga mesa. Walang nakatingin sa kanya, walang pipigil sa kanya, ngunit walang din siyang susuporta. Huminga siya. Binitawan niya ang pilak na tray sa pinakamalapit na mesa na may tunok na metal na nagpatas ng ulo ng dalawang kumakain. Naglakad siya. Isang hakbang, 2, 5, 10. Bawat isa ay mas mabigat kaysa sa nauna na parang ang sahig ay naging basang buhangin. Naramdaman niya ang aprons na mahigpit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang takot na parang buhay na hayop na umaakyat sa kanyang lalamunan. Tumigil siya sa tabi ng mesa 7,
tumingin ng diretso kay Don Arturo at sa isang matatag na boses na taliwas sa lindol na yumayanig sa kanyang makamay, binikas niya ang mga salita na walang serbidor sa kasaysayan ng restaurant na iyon ang nabikas kailanman. Don Arturo, huwag po ninyong pirmahan ang dokumentong iyan. Ang katahimikan ay bumagsak sa mesa na parang sementadong bato. Patuloy na tumutugitog ang pianista, ngunit para sa limang tao na nagitsipon sa paligid-nije puting mantel na iyon, ang buong mundo ay uminto, namutla si Sergio. Ang kanyang kanang kamay ay naging kamao sa ilalim ng mesa. Kumunot ang no ni Anderson, hindi naiintindihan ang nga salita, ngunit nararamdaman ang bigat ng tensyon na parang pagbabago ng presyon bago ang isang bagyo. Huminto ang kanyang asistan sa pagtatype sa tablet, si Atu. Robert Ramos, na nagmamasid mula sa kalapit na mesa, ay tumayo ng napakabilis kaya umungol ang silya sa marmol at ilang ulo ang lumingon. Tinaas ni Don Arturo ang kanyang tingin. Ang pluma ay nanatiling nakasuspinde ng milimetro mula sa papel at nakita niya ang mamata ng batang babae na iyon. Madilim na mga mata, nagniningning, punong pinahalong labis, natakot at hindi matinak na determinasyon na tumama sa kanyang dibdib na parang isang ala-ala na dekada nang nakatago. Dahil ang parahong tingin na ayon, eksakto ayon, ay ang tingin ng kanyang ina kapag dumating ang mga kolektor sa kanilang bahay at si Aling Remedios ay tumayo sa harap nila, maliit ngunit hindi matitinag, at sinabi sa kanila na may matigas na boses, walang makukuha rito. Sino ka? Tanong ni Don Arturo ng pabulong. Hindi mahalaga kung sino ako, Gino, sagot ni Valentina. Ang mahalaga ay ang narinig ko buong gabi. Nag-react si Sergio. Don Arturo, wala hong kinalaman ang babaeng ito sa ating pagpupulong. Isa lang siyang serbidora na malamang ay nagkamali. Hindi siya pinatapos ni Valentina. Humaharap siya dito. Tiningnan siya ng may kalamigang nakakapaso at sinabi sa perpektong Ingles na nakadirekta kay Anderson. Mr. Anderson, I need you to know that your translator has been lying to both of you all night long. Every single number he gave Mr. Reyes was wrong, and that contract does not say what he told this man, it says. Nagbago ang mukha ni Anderson. Naging yellow ang kanyang ngiti bilang negosyador. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Valentina kay Sergio at ang nakita niya sa mukha na tagasalin ay ang pinakamaingay na kumpirmasyon na kayang ibigay na katahimikan. Dahil si Sergio Montejo, ang lalaking may madaling ngiti at eksaktong masalita, ay tuluyang napipi, nakabukas ang malabi na may mga matangang isang hayop na nakulong na alam na nagsara na ang hawla. Humaharap si Valentina kay Don Arturo, nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang masalita ay bumagsak sa mesa na iyon na may bigat ng isang katotohanan na hindi na kayang ikulong. Gino, buong gabi ay niloloko kayo ng inyong tagasalin. Bawat numero na sinabi niya sa inyo ay mali. Bawat probisyon na ipinaliwanag niya sa inyo ay imbento at ang kontratang malapit ninyong pirmahan ay hindi nagpoprotekta sa inyong kumpanya. Don Arturo, kinukuha niya ito mula sa inyo. Kinukuha niya ito magpakailanman. Binitawan ni Don Arturo ang pluma. Inilagay niya ito sa mesa ng may pakalambing ng isang taong kakabitiw lang ng isang granada bago ito sumabog. At sa kanyang mata, kung saan kanina ay nagniningning ang emosyon ng isang pangarap na natupad, ngayon ay may iba namang nagliliyab. Eksaktong 4 na segundo ang lumipas sa katahimikan sa masang iyon. Ngunit ito ang pinakamahabang 4 na segundo sa buhay ng lahat ng naroon. Dahil sa katahimikang, iyon ay nakapaloob ang buong buhay ng sakripisyo na malapit ng mawasak. Isang pagtataksil na kinakalkula ng detalyado at ang imposibleng tapang ng isang babae na isinugal ang lahat para sa isang hindi kilala. At ang sumunod pagkatapos ng 4 na segundong iyon ay nagpabago sa buhay ng bawat taong nakaupo sa masang iyon magpakailanman. 4 na segundo. Iyan ang tagal ng katahimikan. Ngunit sa 4 na segundong iyon, bawat taong nasa mesa ay namuhay ng isang buong buhay. Tinitigan ni Don Arturo si Valentina nang hindi kumukurap. Nakapatong pa rin ang kanyang kamay sa pluma, ngunit hindi na niya ito hawak. Binitawan niya ito na parang binitawan ang isang bagay na biglang napaso. Naramdaman niya ang sikip ng dibdib, ang tigas ng panga, at isang mahinang ugong sa tainga, na parang may pumalong ng panasalup ng kanyang bungo. Si Sergio ang unang pumutol sa katahimikan. Tumayo siya na may sapilitang tawa na umalingaw-ngaw, parang pekeng barya na nahulog sa marmol. Ito ay katawa-tawa. Don Arturo, hindi alam ngang dalagang ito ang kanyang sinasabi. Isa siyang serbidora. Nang may buong pagalang,
Kailan pa naintindihan ng isang taong nakahain ng pinggan ang ma-internasyonal na kontrata? Ang masalita ay lumabas sa kanyang bibig na may tono na naglalayong maging mapanlait, ngunit nanginginig ang kanyang boses sa huling pantik at ang panginginig na iyon ang naglantad sa kanya, higit pa sa anumang pagtatapat. Hindi umurong si Valentina kahit isang sentimetro. Tinitigan niya ito ng diretso at sumagot ng may kapayapaan na tila inuk. Tama ka, Ginong Montejo. Ako ay serbidora. Nagahain akong pinggan. Naglalagay ng alak sa mga baso. Ngunit nagsasalita rin akong 3 wika at narinig ko ang bawat salita na sinabi ninyo ngayong gabi. Bawat kasinungalingan, bawat numerong binago ninyo, bawat probisyon na imbento ninyo. Humarap siya kay Anderson at nagpatuloy sa Ingles na may pagbigkas na nagpamulat kay Anderson na parang nakita niya ito sa unang pagkakataon. Anderson, you offered 25%. He told Mr. Reyes you said 12. Mr. Reyes asked for 18. He told you Mr. Reyes accepted 12 and was willing to give up quality control. Nothing this man translated tonight was real. Nothing. Natigilan si Anderson. Ang kanyang tingin ay tumama kay Sergio na parang nagniningas na pako. Hindi na niya kailangan ng sinumang makumpirma ng anuman. Ang gulantang na mukhang tagasalin ang pinakamaliwanag na patunay na umiral. Dumating si Ati. Robert Ramos sa mesa na may namumulang mukha, sapat na ang kanyang narinig mula sa kanyang posisyon. Kinuha niya ang kontrata ng 2 kamay. Inilapit ito sa liwanag ng chandelier at nagsimulang basahin ang mga provision sa Ingles nang dahan-dahan na parang nagde-disassemble ngang isang bomba cable by cable. Habang binabasa niya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Una ay pakalito, pagkatapos ay kawalang paniwala at sa huli ay isang tahimik na galit na nagpamula sa kanyang lig at nagpatigas sa bawat kalamnan ng kanyang panga. Arturo, sabi ni Roberto nang hindi tumitingin sa dokumento na may boses na halos hindi niya makontrol. Ang kontratang ito ay naglilipat ng kumpletong pagmamayari ng lahat ng iyong nga resipi, lahat, ang adobo, ang sinigang, ang laing ng iyong ina, lahat ay nagiging pag-aari ng Anderson and Associates ng permanente nang walang karapatang bawiin kailanman. Naramdaman ni Don Arturo na naubusan siya ng hangin na parang binuksan ang isang butas sa kanyang dibdib. Idinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suot at hinawakan ang litrato ng kanyang ina. Hinigpitan niya ito gamit ang kanyang nga daliri na parang nararamdaman niya ang kamay nito na humahawak sa kanya. Ang maresipi nga aking ina, bulong niya na nanginginig ang boses. Kukunin nila ang maresipi nga aking ina. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hinampas ang mesa. Hindi niya ininsulto ang sinuman. Inulit lang niya ang masalitang iyon ng pabulong na mas masakit kaysa sa anumang sigaw dahil mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasabi nga aking ina na nagpatigil maging sa pianista sa kabilang dulongang sala sa pagtuktok na parang ang kalungkutan ng lalaking iyon ay naglakbay sa hangin at hinawakan ang kanyang makamay. Tumayo si Anderson mula sa silya. Ganap na nagbago ang kanyang mukha. Hindi na siya ang mapagkalkulang negosyador na pumasok sa restaurant isang oras bago. Ngayon ay isang lalaki siya na kakadiskubre lang na mayroong gumamit ng kanyang pangalan upang gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman pahihintulutan. Tiningnan niya si Sergio at kinausap siya sa isang mabagal, mabigat na Ingles. Puno ang kontroladong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. I came here to make a fair deal with a man I admire. I came here because his food moved me, and you used my name, my company to try to steal everything from him. You are done. Umurong si Sergio ngang isang hakbang. Binuksan ang kanyang bibig upang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang tunok na lumabas. Naganap siya ngang daan palabas, ng kakampi, ng sinumang susuporta sa kanya. Wala siyang nakita, tanging mga mukha na nakatingin sa kanya ng may pahama na nakalaan para sa mga nagtataksil sa tiwala ng mga mahina. Sino ang umupa sa iyo? Tanong ni Roberto na lumapit sa kanya. Dahil hindi mo ito ginawa ng mag-isa. Mayroong naglagay sa iyo diyan. Mayroong gumawa ng curriculum vitae na iyon. Sino iyon? Hindi sumagot si Sergio. Kinuha niya ang kanyang suot mula sa likod ng silya at lumakad patungo sa labasan na may mabilis, paikaikang mahakbang, na may nakayukong ulo at nakabaluktot na balikat, na parang isang taong sumusubok na lumiit upang hindi makita ng mundo. Ngunit bago siya makarating sa pinto, nagsalita si Don Arturo at ang kanyang sinabi ang nagpatigil kay Sergio, na parang ang masalita ay isang pader na semento. Sergio, huminto ang tagasalin, hindi lumingon.
Naglalaba ang aking ina para pakainin ako. Sabi ni Don Arturo na nanginginig ang boses ngunit matatag. Hindi siya kailanman nagnakaw na. Anuman mula sa sinuman, ni isang sentimo, ni isang damit. At ngayon ay sinubukan mong nakawin sa akin ang tanging natitira sa kanya. Ang kanyang nga resipi, ang kanyang alaala, ang kanyang yakap na naging pagkain. Huminto siya, huminga at idinagdag ang isang bagay na hindi kailanman malilimutan ng sinumang naroon. Hindi ko ipinagdarasal ang iyong kapahamakan, ngunit umaasa ako na balang araw ay maintindihan mo na ang sinubukan mong nakawin ngayong gabi ay walang presyo. Dahil ang mga bagay na niluto, nang may pagmamahal ay hindi mabibili o may bebenta, maaari lamang itong ipamana. Lumabas si Sergio sa restaurant ng walang imik. Ang salamin na pinto ay nagsara sa likod niya na may mahinang tuno na sa gitna ang katahimikan na iyon ay tila isang kulok. Naiwan si Don Arturo na nakatayo sa tabi ng mesa. Nanginginig siya, hindi sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Sa pinahalong ginhawa at sakit na tanging ang nakaranas lang isang segundong ang pagkawalang ang pinakamamahal sa mundo ang nakakaalam. Tinaas niya ang kanyang tingin at hinanap si Valentina. Nakita niya itong nakatayo ng 3 hakbang mula sa mesa, makasama ang makamay. Punong ang luha ang mamata na tumatangging bumagsak, na may lukot na apron sa pagitan ng mga kamao. Ano ang panggalan mo? Tanong ni Don Arturo. Valentina po, Ginoong Valentina Salvador. Lumapit si Don Arturo sa kanya at sa harap ni Thomas Anderson, sa harap ni Roberto, sa harap ng buong restaurant na huminto na sa pagpapanggap na hindi nakatingin, gumawa siyang isang bagay na walang sinumang inaasahan. Hinawakan niya ang mga kamay nito, ang parehong mga kamay na nagahay ng pinggan at nagadala ng mga tray. Hawak niya ang mga ito sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na kinapal ng 40 taon ng pagtatrabaho at sinabi niya na nanginginig ang boses. Valentina, ngayong gabi, binalik mo sa akin ang lahat ng halos nawala sa akin. Hindi ko alam kung paano ka babayaran sa ganito. Umiling si Valentina at isang luha ang tuluyang bumagsak. Wala kayong utang sa akin, Don Arturo. Laging sinasabi nga aking ama na ang katotohanan ay hindi sinisingil, ibinibigay ito. At sa sandaling iyon, mula sa kalapit na mesa, mayroong naksimulang pumalakpak. Pagkatapos ay ang isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong restaurant, nang hindi lubos na alam ang lahat ng nangyari, ngunit nararamdaman ang bigat ng kanilang nasaksihan ay napuno ng palakpakan na nagpatuno sa mga kristal na baso sa mga mesa. Ngunit hindi patapos ang gabi dahil habang nawawala si Sergio Montejo sa dilim ng kalye, tumunog ang kanyang telepono at ang taong nasa kabilang linya ay hindi tumatanggap ng mga kabiguan at ang darating ay mas masahol pa kaysa sa isang maling pagsasalin. 3 beses na nagvibrate ang telepono ni Sergio Montejo bago siya naglakas loob na sagutin. Nakatayo siya sa bangketa sa harap ng terasangang Makati na may lukot na suot sa ilalim ng kanyang braso, nakaluwag ang buhol ng kurbata at ang malamig na pawis ay dumidikit sa kanyang likod. Naningning ang screen. Sa dilim na may pangalan na hindi pangalan, tanging isang letra. Ipinikit ni Sergio ang kanyang mata. Lumunok at sumagot, hindi ito gumana. Sabi niya bago pa man magsalita ang kabilang tao. Lumabas ang kanyang boses na nanginginig tulad ng isang batang alam na malapit na siyang parusahan. Mayroong katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit kay Sergio ay tila walang hanggan. At pagkatapos ay isang malalim, mahinahon na boses na walang nakikitang emosyon. Ang sumagot, alam ko na. Tumawag lang sila mula sa restaurant. Alam mo ba ang ginawa mo, Sergio? Hindi lang nawala ang kontrata. Sinindihan mo ang ilaw sa isang bagay na dapat ay nanatili sa dilim. Naramdaman ni Sergio na nanghina ang kanyang mabinti. Sumandal siya sa isang poste ng ilaw at tumingin sa langit na parang nakahanap ng oksigen. Isang serbidora. Bulong niya. Isang serbidora na nagsasalitang ng Ingles. Sino ang makakapahulang ganon? Ikaw. Ikaw ang dapat na nagplano ng lahat. Para doon ako nagbayad sa iyo. Para doon ko ginawa ang iyong resume, ang iyong mga reference, ang iyong buong kwento. At sinasabi mo sa akin na isang babae na may apron ang nakpabagsak sa iyo sa loop ng 30 segundo. Naputol ang linya ng walang paalam, walang tahasang banta. Tanging ang kawalan ng isang tawag na natapos. Nasa kontekstong iyon ay tila mas mapanganib kaysa sa anumang salita. Natigilan si Sergio sa bangketa sa loop ng ilang minuto. Isang taksi ang dumaan sa harap niya at nag-alok ng serbisyo. Hindi siya sumagot.
Isang nagtitinda sa kalye ang nagalok ng sigarilyo. Hindi rin siya sumagot. Siya ay paralisado ng isang bagay na higit pa sa takot. Ang ganap na katiyakan na nakasabit siya sa isang bagay na hindi na niya kayang labasan. Sa loob ng restaurant, habang humuhupa ang palakpakan at dahan-dahang bumabalik ang mga kumakain sa kanilang mga pag-usap, isang tahimik na bagyo ang nabubuo. Ang manager nga, Trasang Makati, isang payat na lalaki, nakasuot ng itim na tradya at pilak na kurbata na nangangalang Ginoong Ignacio Cruz, ay tumawid sa sala na may mabilis at tumpak na mga hakbang. Nakakagat ang kanyang panga at nakatutok ang kanyang mga mata sa isang target. Valentina Salvador, sabi niya sa pangalan na parang isang hatol. Sa opisina ko, ngayon, tumango si Valentina nang walang sinasabi. Alam niya kung ano ang darating. Alam niya ito mula sa sandaling binitiwan niya ang tray at lumakad patungo sa masang iyon sa terasa ng Makati. Hindi kailanman inistorbo ng isang serbidor ang isang customer, lalo na ang isang business table na may mga dayuhan. Ito ang numero unong panuntunan na nakaukit sa isip ng bawat empleyado mula sa unang araw. Ngunit bago pa man makahakbang si Valentina, humarang si Don Arturo, hindi nang may agresibo, hindi nang may autoridad. Humarang siya ng may katahimikan ng isang lalaki na nakaranas ng mas masahol pa kaysa sa isang restaurant manager. Paumanhin po, Gino, sabi ni Don Arturo, nakatingin ng diretso sa mamata ni Ignacio. Maari ko bang malaman kung ano ang mangyayari sa dalagang ito? Nang may buong paggalang, Ginoong Reyes, ito ay isang internal na usapin ng restaurant. Nilabag ni Binibining Salvador ang protocol ng serbisyo at si Binibining Salvador. Pinutol siya ni Don Arturo na may boses na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Kakasalba lang niya sa akin mula sa pagpirma ng isang kontrata na kukuha ng lahat ng mayroon ako. Lahat. Ang aking kumpanya, ang aking maresipi, ang aking pamana. Kung parurusahan ninyo siya dahil sa pagsasabing katotohanan, kung gayon ang restaurant na ito at ako ay may problema. Si Thomas Anderson, na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa, ay namagitan sa Ingles. Isinalin agad ni Roberto. Sabihin mo sa manager na kung sisantehin niya ang babaeng ito, ako mismo ang magsisiguro na bawat mahalagang kliyente na kilala ko ay malalaman na sa restoran na ito ay pinaparusahan ang katapatan. At marami akong kilala. Tiningnan ni Ginoong Ignacio Cruz si Anderson, tiningnan si Don Arturo, tiningnan si Roberto at Sauli, ay tiningnan si Valentina na nanatiling tahimik, na nakataas ang ulo at nakapirmi ang mga kamay sa kanyang tagiliran. Huminga ng malalim ang manager, inayos ang kanyang kurbata at sinabi na may sapilitang ngiti, nakamali lang po. Valentina, bumalik ka sa iyong trabaho. Walang nangyari. Ngunit hindi pa tapos si Don Arturo. Lumapit siya kay Valentina at sinabi ng mahina para lamang sa kanya, hindi ka nabibilang dito, Valentina. At hindi ko ito sinasabi bilang panlalait, sinasabi ko ito dahil kilala ko ang matao na nasa maling lugar. Ako ay isa sa kanila sa mahabang panahon. Bukas, hanapin mo ako. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Valentina Samga salita. Tumango lang. Ngunit sa kanyang mata ay lumitaw ang isang bagay na matagal nang nawala. Pagasa. Isang oras pagkaraan, nagsara na ang restaurant sa publiko. Ngunit ang mesa 7 ay okupado pa rin. Si Don Arturo, Roberto at Thomas Anderson ay nanatiling nakaupo sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang chandelier na kumukupas na. Sa mesa, ang pekeng kontrata ay nakabukas na parang isang sugat na nakalantad. Nagsalita muna si Anderson. Isinalin ni Roberto ang bawat salita ng may katumpakan na may kamalayan na ngayon higit kailanman. Ang katotohanan ay hindi kayang magkaroon ng kahit isang lamat. Don Arturo, kailangan ninyong maunawaan ang isang bagay. Nagsimula si Anderson. Ang kanyang tono ay hindi na ang malamig na negosyador na dumating ilang oras bago. Ito ay ang tono ng isang lalaking hindi comfortable, nahihiya, na sumusubok na muling buuin ang isang bagay na nasira. Ang kontratang ito na nasa mesa ay hindi ang dokumento na inihanda ng aking legal team. Hindi ito. Kumunot ang ni Don Arturo. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Anderson ang kanyang telepono, nahanap ngang file at ipinakita ito kay Roberto. Ito ay isang digital na dokumento na may letterhead ng Anderson and Associates, ngunit may ganap na magkakaibang mga probisyon. Tahimik itong binasa ni Roberto. Inihambing ang bawat talata sa nakaprint na kontrata na nasa mesa. Arturo, sabi ni Roberto na nakataas ang tingin na dilat ang mamata, ang orihinal na kontrata ni Anderson ay patas. 25% ang kita, ganap na protection ng garesipi,
probisyon ang pagwawakas na pabor sa iyo, pondo ngang komunidad para sa Aurora. Lahat ng sinabi ni Sergio sa iyo ay iyon talaga ang sinasabi ng orihinal na dokumento. May nagpalit ng nakaprint na kontrata. May nagpalit ng totoong dokumento ng pekeng ito bago ang hapunan. Ang hangin sa mesa ay bumigat. Dahan-dahang pinroseso ni Don Arturo ang impormasyon na parang isang taong nagbubuo ng isang puzzle na may mga piraso na ayaw niyang hawakan. Kung gayon hindi alam ni Anderson, bulong niya. Hindi, kumpirmado ni Roberto. Si Anderson ay nagdala ng malinis na kasunduan. Mayroong isang tao sa loob ng chain. Isang taong may access sa briefcase ang nagpalit ng mga papalit na rune si Sergio. Upang tiyakin na pipirmahan mo ang pekang bersyon ng walang anumang hinala. Idinagdag ni Anderson sa pamamagitan ni Roberto, inihanda ng aking assistant ang mga dokumento at inilagay ang maito sa briefcase bago umalis ng hotel. Sa pagitan ng sandaling iyon at ng hapunan, mayroong nakaroon ng access at tinitiyak ko sa iyo, Don Arturo, nahahanapin ko ang taong iyon dahil ginamit nila ang aking pangalan at ang aking kumpanya upang subukang sirain ang iyong kumpanya at hindi ko ito palalampasin. Tinitigan siya ni Don Arturo sa lubenehe lang segundo. Nakahanap siya sa mga matang lalaking iyon ng parehong bagay na hinahanap niya sa lahat. Katotohanan at ang kanyang nakita ay sapat na. Naniniwala ako sa inyo, sabi ni Don Arturo, dahil itinuro sa akin ng aking ina na makilala ang isang taong nagsisinungaling gamit ang bibig at isang taong nagsasabi ng katotohanan gamit ang mga mata. At sinasabi ninyo sa akin ang katotohanan. Inabot ni Anderson ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ito ni Don Arturo at ang pagkamay na iyon, nang walang tagasalin, nang walang intermediary, nang walang salita, ay mas marami pang sinabi kaysa sa anumang kontrata sa mundo. Hindi natulog si Roberto ng gabing iyon. Dumating siya sa kanyang opisina diretso mula sa restaurant. Niluwagan niya ang kanyang kurbata, binuksan ang ilaw ng desk at nagsimulang tumawag ng paisa-isa na may matinding pasensya ng isang lalaking alam na bawat minuto ay mahalaga. Sinuri ni Yaan, mga reference ni Sergio Montejo isa-isa. Tumawag siya sa Universidad ng Pilipinas. Walang sinumang may pangalang iyon ang nakalista sa programa ng pagsasalin at interpretasyon, ni bilang nagtapos, ni bilang aktibong estudyante, o kahit na bilang tinanggihang aplikante. Tumawag siya sa konsulado na di umano'y nagtrabaho sa kanya sa loob ng 2 taon. Tiniyak ng direktor ng Human Resources na wala silang kailanman naging empleyado na nagngangalang Sergio Montejo. Ang law firm na lumabas bilang ma-reference sa kanyang curriculum vitae ay nagsabi ngang parehong bagay. Hindi pa sila kailanman umupa, kumonsulta, o nag-interview ngang sinumang may pangalang iyon. Lahat ay peka, bawat linya, bawat reference, bawat sertipiko. Isang profesional na pagkakakilanlan na ginawa nang may katumpakan ng isang taong eksaktong alam kung paano lokohin ang isang bihasang abogado. At iyon ang pinakamasakit kay Roberto. Dahil siya ang niloko, siya ang nakdala kay Sergio, siya ang naglagay ng lobo sa pintuan ng kural, nagsalin siya ng kape na malamig na at patuloy na nahanap. Sinuri niya ang mga pampublikong record, mga database ng profesional, mga social network at pagkatapos ay may nakita siya, isang bagay na nagpabago sa direksyon nega lahat. Sa pagsusuri sa mga talaan ng kumpanya ng courier na nagatid ng mga dokumento ng kontrata sa hotel ni Anderson, natuklasan niya na ang orihinal na pakete ay natanggap ngang asistan ni Anderson bandang alas 2 hapon, ngunit mayroong pangalawang lagda ng pagtanggap sa parehong talaan, 1 oras pagkaraan na may autorisasyon na may ibang pangalan, Gonzalo Lim. Naramdaman ni Roberto na nilamig ang kanyang likod. Kilala niya ang pangalang iyon, kilala niya ito ng napakabuti. Si Gonzalo Lim ay naging kasosyo ni Don Arturo ilang taon na ang nakalipas. Sa mga unang araw ang pusong lupa nang ang kumpanya ay isang restaurant at isang pangarap pa lamang. Naglagay ng kaunting pera si Lim at inilagay ni Don Arturo ang lahat ng iba pa. Ang trabaho, ang maresipi, ang mamadaling araw, ang kaluluwa. Nang maksimulang lumago ang negosyo, gusto ni Lim na baguhin ang maresipi upang makatipid, palitan ang maorihinal na sangkap ng mabersyong pang-industriya, gawing produkto ng pabrika ang pagkain ni Aling Remedios. Tumanggi si Don Arturo at ang pagtanggi na iyon ang nagdulot ng paghihiwalay na, bagaman legal at malinis, ay nagiwan kay Gonzalo Lim ng put na nagpaasim sa loob ng maraming taon na parang tahimik na lason. Natanggap ni Lim ang kanyang patas na bahaging pera, ngunit ang gusto niya talaga ay hindi mabibili.
ang mga resipi, ang sikreto, ang kaluluwang pusong lupa at ngayon ay nasa kanya ang pangalan ni Roberto sa isang talaan ng courier, sa parehong hotel, sa parehong araw, kasama ang briefcase na naglalaman ng isang kontrata na binago ng isang tao. Kinuha ni Roberto ang telepono at tinawagan si Don Arturo. Alas 4 ng madaling araw, sinagot agad ni Don Arturo ang unang ring. Hindi rin siya nakatulog. Arturo, alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sabihin mo, Gonzalo Lim. Ang sumunod na katahimikan ay iba sa lahat ng katahimikan ng gabing iyon. Hindi ito katahimikan ng sorpresa, ito ay katahimikan ng sakit. Ang uring sakit na nararamdaman mo kapag nalaman mo na ang isang taong pinakatiwalaan mo, isang taong pinaksaluhan mong tinapay at pangarap, ay nagpaplano na sirain ka sa iyong likuran. Gonzalo, ulit ni Don Arturo ng mahina, at sa isang salita na iyon ay nakapalob ang buong kwento ng isang sirang pagkakaibigan, nga kamay na pinagsaluhan na ngayon ay nanunulok, ngamga na karaang pinagsaluhan na ngayon ay may lasa ngang pagtataksil. Naalala ni Don Arturo ang huling beses na nakita niya si Gonzalo. Ito ay noong araw na nilagdaan nila ang paghihiwalaing kanilang partnership. Nakipakamay si Gonzalo sa kanya, binati siyang swerte at sinabi sa kanya na may ngiti na inakala ni Don Arturo na pagiging mature. Walang hinanakit. Arturo, negosyo ay negosyo. At si Don Arturo, walang kaalam-alam tulad ng dati, ay naniwala sa kanya dahil gusto niyang maniwala, dahil mas madali pang maniwala na ang isang pagkakaibigan ay maaring magtapos ng malinis kaysa tanggapin na ang ilang masugat ay naimpeksyon ng tahimik hanggang sa maging hindi na makilala. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Don Arturo pagkatapos ng mahabang katahimikan. Bukas nga umaga, ihahain ko ang lahat sa mga autoridad, sagot ni Roberto. Ngunit kailangan mong maging handa. Arturo, dahil kung kaya ni Gonzalo na gawin ang lahat ng ito, hindi siya mananahimik kapag nalaman niyang natuklasan natin siya, nagsisimula pa lang ito. Ibinaba ni Don Arturo ang telepono. Umupo sa gilid ng kama at tiningnan ang litrato ng kanyang ina na naiwan niya sa masang tabi ng kama. Ang mukha ni Aling Remedios ay sumagot sa kanyang tingin na may ekspresyon na kilala niya ng Saulo. Kalahating pagmamahal, kalahating katapangan. Ay, inay, bulong niya, lagi ninyong sinasabi sa akin na mag-ingat sa mga labis ng umiti. Sana pinakinggan ko kayo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maliit na apartment, sa ikatlong palapag ng isang gusali na walang elevator, dumating si Valentina Salvador sa bahay na nanginginig ang ngabinti at mabilis pa rin ang tibok ng puso. Gising pa ang kanyang ama, si Mang Miguel Salvador. Laging niya itong hinihintay, kahit na pinipigilan niya itong gawin. Nakaupo siya sa kanyang laging silyon na may kumot sa kanyang mabinti at isang bukas na libro na hindi na niya binabasa. Kumusta ka anak? Tanong niya sa malumanay na boses na pinapayat ng paggamot. Ngunit hindi nawala ang pagmamahal. Umupo si Valentina sa tabi niya, tiningnan siya, nakita ang malalim na ibex, ang balat na mas maputla kaysa sa nakaraang linggo, ang payat na mga kamay na dating malakas at ngayon ay hawak ang libro ng may kahinaan ng isang taong humahawak ng alaala. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman. Isinalaysay niya ang lahat. Ang hapunan, ang tagasalin, ang magkasinungalingan, ang desisyong ginawa niya sa gitna ngang sa lahabang nararamdaman niya na sasabog ang kanyang puso. Ang takot, ang boses na lumabas ng matatag habang nanginginig sa loob, ang masalita ni Don Arturo, ang katahimikan at ang palakpakan na pumuno sa restaurant na parang ang mundo, sa isang sandali ay kinilala na ang katotohanan ay may halaga pa rin. Pinakinggan siya ni Mang Miguel ng walang pagkaabala. Nang matapos siya, inalis niya ang kanyang salamin, pinunasan ang sulok ng kumot at sinabi sa kanya ang isang bagay na iingatan ni Valentina magpakailanman. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa mundo, anak? Hindi ang pagsasabing toto. Ang pinakamahirap ay ang magpasya na sabihin ito kapag alam mong may kapalit ito. Ginawa mo ang pinakamahirap ngayong gabi at mas ipinagmamalaki kita ngayon kaysa noong binigyan ka ang scholarship. Dahil ang mga titulo ay nagsasabi kung ano ang alam mo, ngunit ang ginawa mo ngayon ay nagsasabi kung sino ka. Isinandal ni Valentina ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama at umiyak, hindi sa kalungkutan, kundi sa ginhawa, sa pagod, sa kakaibang emosyon na lumilitaw kapag gumawa kang isang bagay na nakakatakot at natuklasan mo na nakaligtas ka. Na sulit ito, na nanginginig ang iyong makamay,
ngunit mas magaan ang iyong kaluluwa. Hinaplos ni Mang Miguel ang kanyang buhok tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya at umuwi siyang umiyak mula sa paaralan dahil niloko siya ng isang kamaaral na sira ang kanyang bag. Laging niya itong sinasabi. Ang mapinatahitahing bagay ay ang pinakamatibay. Anak, dahil alam na nila kung ano ang masira. Tatay, sinabi po ni Don Arturo na hanapin ko siya bukas na gusto niyang makipag-usap sa akin. Ngumiti si Mang Miguel. Kung gayon, pumunta ka dahil ang mapinto na bumubukas para sa katotohanan ay ang tanging hindi kailanman nagsasara. Bandang alas 6 ngam umaga, nang nagsisimula pa lamang kulayan ngam araw ang kalangitan ng Metro Manila nga kulay kahel at rosas. Tatlong bagay ang sabay-sabay na nangyayari sa iba't ibang punto ng lungsod. Sa kanyang opisina, tinatapos ni Ati Robert Ramos ang pagbubuo ng isang ebidensya sa bawat patunay na kanyang natakpuan sa magdamag. Nasa kanya ang pangalan ni Gonzalo Lim, ang pirma sa talaan ng hotel, ang mapekeng reference ni Sergio, at isang linya ng investigasyon na tumuturo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip ng sinuman. Dahil hindi nag-iisa si Lim, mayroon siyang makoneksyon, mayroon siyang mga mapakukunan at mayroon siyang plano na walang sinumang nakakita. Sa isang hotel sa sentro, si Thomas Anderson ay nakikipag-video conference sa kanyang legal team sa New York. Inutusan niya sila ng isang kumpletong audit ng lahat ng dokumento na may kaunayan sa negosasyon ng Pusong Lupa at ang kanilang natutuklasan ay lalong nagpapabagabag sa kanya. Ang pekeng kontrata ay hindi isang improvisadong trabaho. Ito ay isang legal na obra maestra na dinisenyo ng isang taong alam ang mga batas ng Pilipinas at internasyonal ng may nakababahalang lalim. At sa isang apartment na walang elevator, magang nagising si Valentina Salvador. Nagsuot siya ng pinakamaganda niyang damit, hinalikan ang kanyang ama sano at lumabas patungo sa direksyon na ibinigay sa kanya ni Don Arturo ng nakaraang gabi. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, hindi niya alam kung ang imbitasyong iyon ay pasasalamat lamang o higit pa, ngunit naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang dibdib na matagal nang nawala sa loob ng 3 taon, ang pakiramdam na lumalakad siya patungo sa kung saan siya dapat naroon. Ang hindi alam ng sinuman sa kanila, ang hindi mahuhulaan ng sinuman ay kumikilos na si Gonzalo Lim na ang kabiguan ng hapunan ay hindi nakapagpatigil sa kanya, kundi nakapagpagalit sa kanya at ang kanyang plano ay hindi lamang laban kay Don Arturo, kundi laban din kay Valentina. Dahil para kay Gonzalo Lim, ang serbidorang iyon ay hindi isang bayani, kundi isang balakid. Isang balakid na sumira nga buwan ng paghahanda. Isang balakid na naglantat sa kanyang pangalan, isang balakid na kailangang mawala sa kasaysayan at si Gonzalo Lim ay ang uri ng lalaki na nagpapawalan ng mga balakid, hindi sa karahasan, hindi sa direktang banta, kundi sa isang bagay na mas banayad at mas nakakapinsala. Sinisira ang reputasyon ng isang tao hanggang sa tumalikod ang buong mundo sa kanya. Dumating si Valentina sa opisina ng Pusong Lupa bandang alas 9 ngam, umaga na mabilis ang tibok ng puso. Ang gusali ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ito isang tower na salamin o isang malamig na korporasyon na may emedya receptionist na may ensayado na enggiti. Ito ay isang lumang bahay sa Santa Mesa na inayos ng may pagalang na may mga pader na gawa sa bato ng bulkan at isang panlup na patio kung saan tumutubo ang isang puno nga avocado na tila mas matanda pa kaysa sa gusali mismo. Sa pasukan, sa isang madilim na kahoy na frame, mayroong isang litrato na itim at puti nga, isang babae na nakasuot na apron na nakatayo sa tabi nga, isang kalan na gawa sa luwad na may ngiti na nagpapahayag ng init na tumagos sa salamin ng larawan. Sa ilalim, isang tansong plaka ang nakasulat, Aling Remedios Reyes, ang pusong lahat ng ito. Huminto si Valentina sa harap ng litrato. Tiningnan ang ngamatang iyon na kahawig ng kay Don Arturo at naunawaan nang walang sinumang nagpapaliwanag sa kanya na ang babaeng iyon ay wala na sa mundong ito, na si Aling Remedios ay pumanaw ilang taon na ang nakakaraan nang ang sakit na sinubukan ni Don Arturo na labanan gamit ang mga klinika, doktor at lahat ng kanyang pera ay sa huli ay napatunayang mas malakas kaysa sa anumang kayamanan. Ngunit ang kanyang presensya ay naroon pa rin sa bawat sulok, sa bawat pinggan, sa bawat resipi na lumalabas sa makusina ng Pusong Lupa na parang isang mainit na yakap sa mundo. Pumanaw siya 3 taon bago ko nadala ang kanyang pagkain sa kabilang panig ng hangganan.
sabi ngang isang boses sa likod ni Valentina. Lumingon siya, nakatayo si Don Arturo sa pasilyo na nakasuot ng puting kamisa na walang kurbata, nakatiklop ang mamanggas hanggang sa siko at bahagyang namumula ang mamata ng isang taong hindi nakatulog, ngunit tumatangging magreklamo. May hawak siyang tasang kape at isang ekspresyon na pinahalong pagod at isang bagay na hindi inaasahan ni Valentina na makita, kapayapaan. Bawat beses na malapit na akong makamit ang isang mahalagang bagay, pumupunta ako at tumayo sa harap ng larawang ito, patuloy ni Don Arturo. At sinasabi ko sa kanya, Nay, malapit na, paulit-ulit ko itong sinasabi sa loob ng maraming taon. Siguro pagod na siya sa pakikinig sa akin, ngumiti siya. At sa ngiting iyon ay mas maraming kalungkutan at mas maraming pagmamahal kaysa sa kayang sabihin ng anumang salita. Salamat sa pagdating, Valentina. Pumasok ka, marami tayong pag-usapan. Ang opisina ni Don Arturo ay eksakto tulad niya. Simple sa labas, malalim sa loob, isang matibay na mesa na kahoy. Mga pader na punong litrato ngayang bayan, ngayang maempleyado nga food fair. Sa isang sulok, nakasabit sa isang maliit at simpleng frame, ay ang unang pisong kinita niya sa pagbebentang lugaw. Ang barya ay kinakalawang na sa katagalan, ngunit nagniningning sa ilalim ng liwanag na parang alam nitong ito ay isang kayamanan. Inalok siya ni Don Arturo ng upuan at diretso sa punto. Hindi siya isang taong paligoy-ligoy. Valentina, kagabi ay gumawa ka ng isang bagay na napaka-counting tao sa mundo ang gagawin. Isinugal mo ang iyong sarili. Inilagay mo sa panganib ang iyong trabaho, ang iyong kita, ang katatagan ng iyong pamilya para sa isang hindi kilala. At gusto kong malaman mo na hindi ito mananatili sa isang anekdota. Hindi ko ito papayagan. Binuksan ni Valentina ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit dahan-dahang itinaas ni Don Arturo ang kanyang kamay. Hayaan mo akong tapusin. Isinalaysay sa akin ni Roberto ang iyong kwento. Alam kong naaral ka ang international relations. Alam kong nagsasalita kang 3 wika. Alam kong iniwan mo ang iyong karera upang alagaan ang iyong ama at alam kong 3 taon ka nang nakahain ng mesa na naghihintay ng pagkakataon na hindi dumarating. Huminto siya, uminom ng kape at tiningnan siya ng may parehong seryosong tingin na tinitingnan niya ang makontrata na maaring magpabago sa kapalaran ng kanyang kumpanya. Gusto kong alukin kang ang posisyon sa pusong lupa. Hindi dahil sa pasasalamat, hindi dahil sa awa, kundi dahil ang nakita ko sa iyo kagabi ay eksaktong kailangan ko sa aking koponan. Isang taong nagsasalitang wika na nakakanindi sa negosyo, na may tapang at higit sa lahat ay hindi nagbebentang sarili. Gusto kong ikaw ang maging director ng International Relations ng aking kumpanya. Huminto ang hangin sa silid. Naramdaman ni Valentina na nanginini ang kanyang matuhot sa ilalim ng desk. Nanuyo ang kanyang bibig. Napunong ng luha ang kanyang mga mata bago pa niya ito napigilan. Don Arturo, hindi ko alam ang sasabihin. Sabihin mong oo, sabihin mong hindi, ngunit huwag mong sabihin na hindi mo ito karapat-dapat dahil kung mayroon akong natutunan sa buhay, ay hindi laging dumarating ang mga oportunidad kapag hinahanap mo. Minsan dumarating ito kapag ginawa mo ang tama ng walang inaasahang kapalit, at iyon mismo ang ginawa mo kagabi. Pinunasan ni Valentina ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang kamay. Naalala niya ang kanyang amasam nga gabing nag-aaral pagkatapos magsara ang restoran. Sa loob ngang 3 taon na nagdadala ng matray habang nararamdaman niya na nilimot na siya ng mundo. Sa mga pagkataong tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng banyo ng serbisyo at tinanong ang sarili kung balang araw ang kanyang buhay ay magiging higit pa sa paglagay ng alak sa mga baso at pagkolekta ng tip. Oh, sabi niya na nanginginig ang boses, ngunit matatag. Oh, Don Arturo, tinatanggap ko. Tumango, si Don Arturo. Walang yakap, walang pagdiriwang, tanging isang mabagal, malalim na pagtango, tulad ng 2 taong nakakaintindi na ang kakaganap lang ay mas malaki kaysa sa isang kontrata sa trabaho. Ito ay isang utang ng universo na binabayaran ng tahimik. Magsisimula ka sa susunod na linggo, sabi ni Don Arturo. Ngunit bago iyon kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang nangyari kagabi ay hindi natapos. Nagsisimula pa lang. At ang darating ay magiging mahirap, napakahirap. Isinalaysay niya ang lahat ng natuklasan ni Roberto sa madaling araw. Ang pangalan ni Gonzalo Lim, ang pirma sa hotel, ang pekeng kontrata, ang network na mga kasinungalingan na lumalampas sa isang simpleng tagasalin na binili. Pinakinggan ni Valentina ang bawat salita na dilat ang mga mata at nang matapos si Don Arturo. May sinabi siya na nagpatahimik sa kanya.
Don Arturo, kung kaya ng taong iyon na gumawa ng buong resuma at palitan ang isang kontrata sa isang hotel na may seguridad, kung gayon mayroon siyang nga tao sa loob, nga taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon at kung alam na niya na nabigo ang plano, ang unang gagawin niya ay susubukan niyang siraan ang lahat ng nakatuklas sa kanya, simula sa pinakamahina sa chain. At sino ang pinakamahina? Tanong ni Don Arturo. Bagaman nahulaan na niya ang sagot, itinuro ni Valentina ang kanyang sarili na may malungkot na ngiti, isang serbidora na walang koneksyon, walang pera at walang mahalagang apelido. Kung gusto niyang sirain ang isang tao nang walang sinumang magtatanggol sa kanya, sisimulan niya sa akin. At tama siya, dahil habang nakaupo si Valentina sa opisina ni Don Arturo, tinatanggap ang oportunidad ng kanyang buhay. Sinimulan na ni Gonzalo Lim ang kanyang paghihiganti. Si Gonzalo Lim ay 52 taong gulang, may angular na mukha na dating kaakit-akit at ngayon ay pinatigas ng put at isang opisina sa ika-30 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City, kung saan makikita niya ang buong lungsod na parang pag-aari niya. Binuo niya ang kanyang sariling negosyo ngang pamamahagi ngang pagkain pagkatapos magiwalay kay Don Arturo. Ngunit hindi kailanman niya naabot ang tagumpay na nakamit ngang pusong lupa at iyon ang kumakain sa kanya na parang anay na kumakain ng isang poste mula sa loob, hindi nakikita sa labas, mapanira sa loob. Para sa kanya, ang maresipi ni Aling Remedios ang kulang, ang lihim na sangkap na magpapalaki sa kanyang kumpanya mula sa pagiging isa sa marami hanggang sa maging isang powerhouse. Hindi niya gustong gumawang sarili niyang bagay. Gusto niya kung gaano ang mayroon si Don Arturo, kung gaano ang minana ni Don Arturo, kung ano ang pag-aari ng isang babae na wala na upang ipagtanggol ito. Nang umagang iyon, gumawa si Gonzalo ng 3 tawag. Ang una ay sa isang kontak sa isang digital media outlet, isang news portal ng entertainment at iskandalo, na kumakain ng chismis tulad ng isang buitre, na kumakain ng natira ng iba. Idinikta niya ang isang gawa-gawang kwento, na isang serbidora ng trasa ng Makati ang nakagulo sa isang business dinner upang mangikil sa isang Amerikanong negosyante na nagbabanta na mag-iimbento ng akusasyon kung hindi siya babayaran ng halaga ng pera. Na ang serbidora ay may kasaysayan ng problematikong pag-uugali, na ang restoran ay isinasaalang-alang ang paggawang legal na aksyon. Lahat ay peke, bawat salita, ngunit sa isang mundo kung saan ang mga headline ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa katotohanan. Alam ni Gonzalo na hindi niya kailangan na maging totoo ang kwento. Kailangan lang niya na maging kapanipaniwala ito sa loob ng sapat na panahon upang makasira. Ang pangalawang tawag ay sa manager ng restoran, si Ginoong Ignacio Cruz. Kilala ni Gonzalo ito. Nakasama na sila sa ma-event ng industriya ng pagkain. Iminungkahi niya nang may lason na pagkamapino ng isang ahas na kumakagat sa iyo habang nakangiti, na marahil ang pinakamatalino ay paalisin si Valentina bago pa man madamay ang restoran sa iskandalo. Ipinaalala niya rito na ang trasa ng Makati ay umaasa sa reputasyon nito at ang pagkakaroon ng problematikong empleyado sa payroll ay maaring magpataboy sa mga mahalagang customer. Ang pangatlong tawag ay kay Sergio Montejo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sumagot si Sergio. Naka-off ang kanyang telepono at ang apartment kung saan siya nakatira, ayon sa matutuklasan ni Roberto ilang araw pakaraan, ay bakante na. Lumabas ang artikulo sa internet ng hapon ding iyon. Ang headline ay lason na sinala sa malalaking letra. Serbidora na nakagulo sa bilyonaryong hapunan at sinubukang mangikil sa dayuhang negosyante. Hindi nito binanggit ang pangalan ni Valentina. Hindi niya kailangang gawin iyon sa trasa ng Makati. Alam ngang lahat kung sino ang nakagulo sa hapunan ng Mesa 7 at sa loob ng ilang oras ay kumalat ang sismis na parang apoy sa tuyong damo. Nagsimulang tingnan ng iba si Valentina nga kanyang nga kasamahan. Ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may kawalan ng tiwala at ang ilan ang laging naghahanap ng dahilan upang makaramdam ng pagiging superior na may halos hindi maitago na kasiyahan. Nalaman ni Valentina ang balita bandang tanghali nang magpadala ang kanyang kasamahan sa restaurant ng isang screenshot na may mensahe na nagsasabing, "Nakita mo ito? Pinausapan ka?" Binasa niya ang artikulong 3 beses. Ang unang beses ay may kawalang paniwala. Ang pangalawa ay may galit. Ang pangatlo ay may buhol sa kanyang tiyan na nagparamdam sa kanya na parang bumubukas. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mapaa sa pangalawang pagkakataon sa loob ng wala pang 24 na oras.
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ang lupa ngang isang eleganteng restoran, ito ay ang lupa ngang kanyang sariling buhay. Naalala niya ang kanyang ama. Kung makita ni Mang Miguel ang balitang iyon, sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan, ang pagkadismaya ay maaring magdulot ng tunay na pinsala. Naalala niya ang kanyang kapitbahay, ang mamagulang ng mga batang tinuturuan niya ng pribadong klase ng Ingles tuwing Sabado ng umaga para kumita ng dagdag. Naalala niya kung paano ang isang maayos na nasabing kasinungalingan ay maaring sirain sa isang araw ang itinayongang isang tao sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kanyang kamay ng tawagan niya si Don Arturo. Nakita ko na, sagot ni Don Arturo, bago pa man siya makapagpaliwanag ng anuman. Ang kanyang boses ay tila kalmado. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon ay mayroong katatagan na nagsisimula ng makilala ni Valentina, ang katatagan ng isang lalaking nakaligtas sa mas masahol pa kaysa sa isang nakakapanirang puri na artikulo. Valentina, pakinggan mo ako ng mabuti. Ito ang eksaktong inaasahan natin at ito ang eksaktong gagamitin natin para ilantat si Gonzalo. Hindi kanila sisirain ng mga kasinungalingan. Ipinapangako ko sa iyo, Don Arturo, ang aking ama. Kung makita niya ito, hindi makikita nga iyong ama ang basura na iyon. Nakikipagtulungan na si Roberto sa isang abogado na dalubhasa sa media. Hihilingin namin na alisin ang artikulo at sasagutin namin ito ngang katotohanan, ngunit kailangan kong magtiwala ka sa akin. Magagawa mo ba iyan? Ipinikit ni Valentina ang kanyang mata. Naalala niya ang litrato ni Aling Remedios sa pasukan ng opisina. Naalala niya ang mata ni Don Arturo ng pag-usapan niya ang kanyang ina ng nakaraang gabi at naalala niya ang sinabi ng kanyang sariling ama ilang oras pa lang ang nakalipas. Ang mga pinto na bumubukas para sa katotohanan ay ang tanging hindi kailanman nagsasara. Nagtiwala po ako sa inyo, Don Arturo. Si Ate Robert Ramos ay hindi isang ordinaryong abogado. Siya ay isang lalaking natutungang batas sa universidad, ngunit natutoeng hustisya sa kalye. Ipinagtanggol niya ang managtitinda sa kalye laban sa pang-abuso ng munisipyo, ang mga maliliit na negosyante laban sa mga korporasyon na gustong durugin sila at ang buong pamilya laban sa hindi makatarungang pagpapaalis. Alam niya kung paano gumagana ang kapangyarihan at alam niya kung paano ito harapin. Nang hapong iyon, tinipon ni Roberto ang lahat ng ebidensya sa isang folder na kasing bigat ng ladrilyo. Ang pirma ni Gonzalo Lim sa talaan ng hotel, ang mapekeng reference ni Sergio Montejo, ang paghahambing sa pagitan ng orihinal na kontrata ni Anderson at ng pekeng bersyon, ang mga talaan na telepono na nagugnay kay Sergio sa isang numero na matapos ang investigasyon ay nakarehistro sa pangalan ng isang phantom na kumpanya na ang tanging shareholder ay si Gonzalo Lim. Ngunit may ginawa pa si Roberto, isang bagay na hindi inaasahan ni Gonzalo. Tinawagan niya si Thomas Anderson at humingi ng pabor. Hindi nag-atubili si Anderson kahit isang segundo. Nag-record siya ng video statement mula sa kanyang hotel sa Ingles, nakatingin ng diretso sa kamera kung saan detalyado niyang ipinaliwanag ang tunay na nangyari sa trasangang Makati. Kinumpirma niya na ang mapagsasalin ni Sergio ay mapanlinlang, na ang kontrata ay binago ng walang kanyang kaalaman at na ang intervention ni Valentina Salvador ay isang gawain katapatan na nagligtas sa makabilang panik mula sa isang pinaksama-samang panloloko. Tinapos niya ang kanyang pahaya sa isang pangungusap na mas higit pa sa silid na hotel iyon. Ang dalagang iyon ay hindi nanggikil ng sinuman. Ang dalagang iyon ang tanging taong tapat sa isang mesa na punong kasinungalingan. At kung mayroon mang kahulugan ang mundo, dapat ay pinasasalamatan siya sa halip na siraan. Ipinadala ni Roberto ang video kasama ang buong ebidensya sa 3 lugar ng sabay-sabay sa mga kinaukulang autoridad. Sa portal ngang balita na naglathala ng nakapanirang puri na artikulo at sa 5 investigative journalist na ilang taon nang sumusubaybay sa mga kaso nga corporate fraud sa Pilipinas. Bandang alas 7 nga araw ding iyon, tumunog ang telepono ni Valentina. Si Ginong Ignacio Cruz, ang manager NG Terasa, NG Makati. Valentina, sabi niya na may boses na kakaiba sa dating autoritaryong lalaki ng nakaraang gabi. Ngayon ay isang boses na hindi comfortable, kinakabahan, tulad ng isang taong alam na nakatayo siya sa maling panig ng kasaysayan. Kailangan kitang kausapin. Nakamali ako. May tumawag sa akin kaninang umaga at iminungkahi na sisantehin ka. At ako ay malapit ng gawin ito,
Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang pahayag ni Ginong Anderson at naunawaan ko kung ano talaga ang nangyari. May utang ako sa iyong paumanhin. Nakinig si Valentina ng tahimik. Hindi niya ito pinutol. Hindi niya ito sinigawan. Hindi niya ipinaalala na ng nakaraang gabi ay itinuring siya nitong problematikong empleyado habang ginawa niya ang pinakamatapang na bagay sa kanyang buhay. Sinabi lang niya, "Salamat sa pagtawag, Ginoong Cruz, ngunit hindi ko nakakailanganing bumalik sa restauran. May baho na akong dan. Mayroong katahimikan." At pagkatapos ay nagtanong si Ignacio sa mahinang boses, "Sino ang tumawag sa iyo upang mag-alok ng isang bagay?" "Walang tumawag sa akin, Gino." Lumakad ako patungo sa kung saan ako dapat naroon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon nararamdaman ko na nakarating ako. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya ang telepono sa kanyang makamay sa lupngang ilang sandali at ngumiti. Hindi sa malawak na ngitingang isang taong nagdiriwang ng tagumpay, kundi sa tahimik na ngitinga isang taong alam na nagsara ang isang yugto at nagsisimula ang isa pa. Nang gabing iyon, may ginawa si Don Arturo na ginagawa niya tuwing niyayanig siya ng malakas ng buhay. Nagmaneho siya ng 40 minuto papunta sa isang maliit na sementeryo sa labas ng lungsod kung saan nakapahinga si Aling Remedios sa ilalim ng isang puno ng nara na siya mismo ang nagpasadya na itanim bago siya pumanaw. Lumuhod siya sa harap niya puting marmol na lapida. Inilagay niya ang kanyang kamay sa malamig na bato na parang nararamdaman niya ang init ng kanyang ina sa ilalim ng lupa at nagsalita. Nagsalita siya tulad ng pakikipag-usap niya sa kanya noong bata pa siya at sinasabi sa kanya ang kanyang problema habang nakaupo sa sahig ng kusina habang nagbabayo siya ng mais. "Inay, halos kunin nila sa akin, halos kunin nila ang inyong maaresipi, halos kunin nila ang inyong adobo, inyong sinigang, inyong pinakbet, lahat ng itinuro ninyo sa akin gamit ang mga kamay na hindi kailanman nagpahinga." Isang lalaking binuksan ko ang pinto ng aking negosyo ang nagplanong lahat. "Gonzalo, inay, naaalala ninyo siya. Hindi ninyo siya kailanman gusto. Lejing ninyong sinasabi sa akin na ang lalaking iyon ay may magamata na isang taong nagbibilang na pagari na iba na parang sarili niya. Tama kayo. Tulad ng dati, isang mahinang simoy ng hangin ang nagpakilos sa mga sanga ng nara. Ilang kulay ube na bulaklak ang bumaksak sa lapida na parang sumasagot ang puno. Ngunit may magandang nangyari rin, inay. Isang dalaga ang naglitas sa akin. Isang serbidora na walang sinumang pumansin. Isang babaeng tulad ninyo, inay. Isa sa mga taong hindi pinapansin ng mundo, ngunit sumusuporta sa lahat gamit ang kanilang nga kamay. Ang pangalan niya ay Valentina at mayroon siyang parehong mga mata tulad ninyo kapag tumayo kayo sa harap ng mga kolektor. Ang mamatang nagsasabi, "Walang makukuha rito." Pinunasan ni Don Arturo ang kanyang maluha gamit ang manggas ng kanyang kamisa. Hindi siya nahihiya umiyak sa harap ng kanyang ina. Hindi siya kailanman nahihiya. "Ipinangako ko na poprotektahan ko siya, inay, tulad ng pagprotekta ninyo sa akin. Dahil kung mayroon akong natutunan ay kapag may nagligtas sa iyong buhay, hindi ka nagpapasalamat at umalis, ginagantihan mo ang pabor, ibinabalik mo ang utang ng mundo sa kanya hanggang sa maging patas na kayo." Tumahimik siya sandali. Narinig niya ang makuliglik, ang hangin sa pagitan ng mga puno, ang malayo na tunog ng lungsod na hindi natutulog. At naalala niya ang sinabi sa kanya ni Aling Remedios noong bata pa siya at natatakot sa dilim. "Hindi masama ang dilim, anak. Ito ay ang mundo lamang na nagpapahinga bago muling sumubok." Hindi pa kailanman naging ganito kahulugan ang pangungusap na iyon sa kanya. Tumayo siya, pinagpag ang kanyang mga tuhod, tiningnan muli ang hugisitlog na litrato na nakasabit sa lapida, kung saan ngumiti si Aling Remedios na may parehong ngiting litrato sa opisina ng Pusong Lupa. "Kayo ang magpahinga, inay. Ako na ang bahala." Kinabukasan, 3 bagay ang nangyari na nagpabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Bandang alas 9 umaga, inalis na news portal na naglathala ng nakapanirang puri na artikulo ito ng walang paliwanag. Sa halip ay lumabas ang isang maikling tala na nagsasabing, dahil sa mga dahilan sa editorial, ang nilalamang ito ay inalis, ngunit nagawa na ang pinsala. Libu-libong tao na ang nakabasa at sa internet. Ang nailalabas ay hindi kailanman ganap na nawawala. Bandang alas 11 umaga, humarap si Ati Robert Ramos sa mga autoridad na may kumpletong ebidensya.
Sinuring ang isang piskal na dalubhasa sa mga krimen ng korporasyon ang mapatunay sa loob ng 2 oras. Nang matapos siya, tumingala siya at sinabi ang 4 na salita na matagal nang hinihintay ni Roberto. Ito ay napakaseryoso. At bandang alas 3 ng hapon, habang nakaupo si Valentina sa apartment ng kanyang ama, nagbabasa sa kanya ng libro upang mailibang siya mula sa mga tanong na alam niyang gustong itanong, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Valentina at natigilan. Sa harap niya na may boket ng murang bulaklak na binili sa kanto at malalim na mga mata mula sa mga gabing walang tulog, nakatayo si Sergio Montejo. Wala na ang perpektong inikabi sa restaurant. Wala na ang malinis na traje. Wala na ang tuwid na tindig ng lalaking nagpanggap. Ang mayroon siya ay ang payat na mukha ngang isang taong nalubog na at desperadong kumakapit sa isang bagay bago tuluyang lumubog. Valentina, sabi niya na nanginginig ang boses. Alam kong wala akong karapatang naririto. Alam kong malamang ay gusto mong isarado ang pinto sa aking mukha. Ngunit kailangan kitang kausapin dahil may mga bagay na hindi alam ni Don Arturo, mabagay na hindi natakpuan ni Roberto sa kanyang matalaan, mga bagay na kung hindi ko sasabihin ngayon, ay sisirain ang mas maraming tao kaysa sa nasira na nila. Tinitigan siya ni Valentina. Bawat sel ng kanyang katawan ay sumisigaw sa kanya na isara ang pinto, na huwag magtiwala sa lalaking iyon, na alalahanin ang kanyang ginawa, ang kanyang sinubukang nakawin, ang magakasinungalingan na kanyang isinalin gamit ang bibig na ngayon ay nanginginig. Ngunit naalala rin niya ang isang bagay na sinabi sa kanyang ama minsan sa isa sa kanyang maklase sa etika, nang tanungin ng isang estudyante kung karapat-dapat bang pakinggan ang mga sinungaling. Ang katotohanan ay hindi pumipili kung sino ang nagsasabi nito, anak. Minsan lumalabas ito mula sa bibig ng pinakakaunti mong inaasahan. At minsan ang taong pinakasinungaling ay ang may pinakamaraming katotohanan na sasabihin. Hindi sinara ni Valentina ang pinto, umalis siya sa gilid. Mayroon kang 20 minuto, sabi niya. At ang sinabi ni Sergio Montejo, sa kanya sa loop ng 20 minutong iyon ay ganap na magpapabago sa lahat. Dahil ang nasa likod ni Gonzalo Lim ay hindi lamang isang dating kasosyo na may put na naghahanap ng paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng sinuman sa kanila. Umupo si Sergio Montejo sa gilid ng isang lumang silla sa apartment ni Valentina. Nakakrus ang kanyang makamay, puting-puti ang kanyang mabuko sa tinding presyon at nakatutok ang kanyang mamata sa sahig na parang hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso sa babae na ang buhay ay sinubukan niyang sirain halos 2 gabi lang ang nakalipas. Nakatayo si Valentina na nakakrus ang mga braso at nakasandal sa pader. Hindi siya nakalok ng tubig, hindi siya nakalok ng upuan. Kinuha niya ito nang walang pagtatanong at pinayagan niya ito dahil mas kailangan niyang marinig ang sasabihin niya kaysa sa kailangan niyang paalisin ito. Hindi lang maresipi ang gusto ni Gonzalo Lim, nagsimula si Sergio na may magaspang na boses na parang kinakayot ng mga salita ang kanyang lalamunan habang lumalabas. Iyan ang pinaniniwalaan ni Don Arturo. Iyan ang iniisip ni Roberto. Ngunit mas malala ang katotohanan. Hindi gumalaw si Valentina. Sabihin mo, marami si Gonzalo na utang. Ang kanyang kumpanya ay 2 taon nang nalulugi. Ang ma-investor na sumusuporta sa kanya ay umalis na. Malapit na siyang mawalan ng lahat at ilang buwan na ang nakalipas. Isang grupo ng mga dayuhang investor ang nagalok sa kanya ng tulong. Kumpletong pondo kapalit ng isang bagay lamang na ibigay niya sa kanila ang mga karapatan sa pamamahagi nga, tunay na lutong Pinoy sa Hilagang Amerika, ngunit hindi lang anumang pagkain, kundi ang sa pusong lupa, ang kay Don Arturo. Kumunot ang nuni Valentina. Kung gayon, ang pekeng kontrata ay hindi para kay Gonzalo na makuha ang mga resipi, kundi para ibigay ito sa iba. Eksakto. Si Gonzalo ang magiging intermediary. Makakakuha siyang malaking commission at maililigtas ang kanyang kumpanya. Ang maresipi ni Aling Remedios ay mapupunta sa makamay nga mataong gagawin itong produktong pang-industriya, pagkaing gawa sa pabrika na may pangalan ng Pusong Lupa, lahat ng ipinangako ni Don Arturo na hindi niya kailanman papayagan. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Pinroseso ni Valentina ang bawat salita at pagkatapos ay tinanong ang tanging kulang. At ikaw? Ano ang mapapala mo sa pagpunta rito upang sabihin ito sa akin? Tinaas ni Sergio ang kanyang tingin sa unang pagkakataon. Pula ang kanyang mata, malalim,
walang bakas ng kaakit-akit na ngiti na ginamit niya bilang sandata sa hapunan. Wala akong mapapala, Valentina. Mawawalan akong lahat. Nangako si Gonzalo ng sapat na pera upang mabayaran ang aking utang. Ang aking ina ay nasa isang pribadong asilo, ang pinakamura kong nakita at kahit ganon ay hindi ko ito kayang bayaran. Buwan na akong nahuhuli sa bayad. Nang inalok ako ni Gonzalo ng halagang iyon, hindi ko inisip si Don Arturo, hindi ko inisip ang naresipi. Inisip ko lang ang aking ina na nakaupo sa wheelchair, na nagtatanong kung bakit hindi siya dinadalaw ng kanyang anak. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya umiyak, ngunit ang panginginig ay napakalalim kaya mas masakit ito kaysa sa anumang luha. Hindi nito binibigyang katwiran ang ginawa ko. Alam ko, hindi ako dumating upang humingi ng tawad. Dumating ako dahil, kung hindi ako magsalita ngayon, makakahanap si Gonzalo ng ibang paraan upang makarating kay Don Arturo. Mayroon siyang makontak, mayroon siyang mapangalan nam, ma-investor at mayroon siyang pangalawang plano na kinabibilangan nam pakahay nam, pekang demanda laban sa pusong lupa para sa di umano'y maling paggamit nam, maaresipi na pinaksaluhan nung panahong kasosyo pa sila. Kung makarating ito sa korte, kahit na kasinungalingan, maari nitong paralisahin ang kumpanya sa loob ng maraming taon. Tinitigan siya ni Valentina at nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya nakita ang kontrabida sa kwento. Nakita niya ang isang desperadong lalaki na gumawa ng pinakamasamang desisyon na possible para sa pinakamataong dahilan sa mundo. Hindi niya siya pinatawad, ngunit naunawaan niya ito. At minsan ang pagunawa ay ang unang hakbang patungo sa isang bagay na kahawig na awa. Tatawagan ko si Don Arturo, sabi ni Valentina. At ulitin mo sa kanya ang bawat salita ngang sinabi mo sa akin. Naintindihan? Tumango si Sergio. Naintindihan. 3 linggo pakaraan, pinatawag si Gonzalo Lim upang magbigay ng pahayag sa piskal na dalubhasa sa mga krimen ng korporasyon. Ipinakita ni Ati Robert Ramos ang kumpletong ebidensya. Ang pirma sa hotel, ang mapekeng reference ni Sergio, ang matalaan ng telepono, ang binagong kontrata at ngayon ay ang direktang patutu ni Sergio Montejo na pumayak na makipagtulungan sa mga autoridad kapalit ng patas na trato. Dumating si Gonzalo sa piskalya kasama ang kanyang abogado na may mamahaling traje at may kayabangan ng isang taong naniniwala na ang pera ay makakabili ng anumang lusot. Ngunit nang ipakita sa kanya ng piskal ang kadena nga patunay, piraso-piraso, ang kayabangan ay unti-unting nawasa na parang pader ng buhangin sa harap ng isang alon. Walang sigawan, walang dramatikong eksena, tanging ang tunok ngang isang lalaking lumulunok habang binubulungan siya. Kanyang abogado na ang pinakamahusay na opsyon ay makipagtulungan. Naharap si Gonzalo Lim sa makasong pandaraya, pagpapalsipika ng mga dokumento at paninirang puri. Ang kanyang kumpanya ay inaksyonan. Ang magadayuhang investor na nagpondo sa plano ay nawala ng mabilis tulad ng pagdating nila, tulad ng mga ipis na tumatakas kapag sinindihan ang ilaw. Sa araw na lumabas sa publiko ang balita, nasa opisina si Don Arturo. Tinawagan siya ni Roberto upang ibalita. Nakinig si Don Arturo ng tahimik, nagpasalamat at ibinaba ang telepono. Hindi siya nakdiwang, hindi siya naktoast. Tumayo siya mula sa kanyang silya. Lumakad patungo sa litrato ni Aling Remedios sa pasukan at sinabi lang, "Tapos na, inay, tapos na." Hindi naging madali para kay Sergio Montejo. Kinilala ng hustisya ang kanyang pakikipagtulungan, ngunit hindi nito nabura ang kanyang ginawa. Nawala ang kanyang reputasyon, nawala ang kanyang kontak, nawala ang posibilidad na muling makapagtrabaho bilang profesional na tagasalin sa anumang seryosong kumpanya. Ngunit may nangyari na walang sinumang nakahula. Si Don Arturo, ang lalaking sinubukan niyang sirain, ang nagabot sa kanya ng kamay, hindi nang may trabaho, hindi nang may pera, kundi sa isang bagay na mas mahalaga, isang pagkakataon upang magsimulang muli. Ikinonekta niya ito sa isang organisasyon na tumutulong sa mga taong may utang upang muling ayusin ang kanilang pananalapi. Binayaran niya ang 3 buwan asilong kanyang inahabang nakahanap ng katatagan si Sergio. At nang tanungin siya kung bakit niya tinutulungan ang lalaking halos nagnakaw sa kanya ng lahat, sumagot si Don Arturo ng may simplehan ng isang taong natuto na pinakamahalagang aral sa buhay sa pagluluto, kasama ang kanyang ina sa sahig na lupa. Dahil hindi ako tinuruan ng aking ina na gumanti. Tinuruan niya akong itayo ang taong bumabagsak kahit na siya ang nagtulak sa iyo. Hindi ako ginagawang mahina nito, ginagawa akong anak ni Remedios Reyes.
Nagsimulang magtrabaho si Valentina sa Pusong Lupa noong isang Lunes ng tag-ulan. Dumating siya ng maaga, tulad ng itinuro ni Don Arturo sa kanya nang hindi niya nalalaman. Umupo siya sa kanyang bagong opisina, isang maliit na silid na may tanaw sa patio nga avocado at bago buksan ang computer. Inilabas niya sa kanyang bag ang isang litratong kanyang ama at inilagay ito sa tabi ng monitor. Sa kanyang unang buwan, isinalin niya ang dokumento ng bagong kontrata sa Anderson and Associates, ang TOTU, ang patas, ang nilagdaan ni Don Arturo at Thomas Anderson ng makasama. Sa pagkakataong ito ay walang intermediary, walang kasinungalingan at kasama si Valentina bilang opisyal na tagasalin. Nang marinig ni Don Arturo ang kanyang sariling masalita na isinalin sa Ingles sa unang pagkakataon na may eksaktong damdamin na inilagay niya rito, napaluha siya. At si Anderson, na hindi nakakaintindi ng Filipino, ngunit nakakaintindi ng emosyon, ay tumango ng tahimik. Nagsimula ang Pusong Lupa ng unang linya ng pamamahagi nito sa Estados Unidos. Adobo, sinigang, pinakbet. Ang maresipi ni Aling Remedios ay tumawid sa hangganan sa loop ng mga pakete na may nakaimprenta na parehong litrato ng babay na nakasuot ng apron sa tabi ng kalan na gawa sa luwad. Sa ilalim ay isang pangungusap na personal na pinili ni Don Arturo, gawa nga kamay nga wala na upang yakapin ang naririto pa. Sa araw ng pagbubukas, tinawagan ni Valentina ang kanyang ama mula sa Avon. Sumagot si Mang Miguel na may mahinang boses, ngunit punong isang bagay na tila likidong pagmamalaki. Kumusta ka anak? Tatay, ang pagkain po ni Aling Remedios ay nasa kabilang panit ng hangganan. Nanatiling tahimik si Mang Miguel sandali at pagkatapos ay sinabi na may boses na iingatan ni Valentina magpakailanman sa pinakapunong sulok ng kanyang alaala. Kung gayon sulit anak, lahat ay sulit. Ang matre, ang matip, ang magabing walang tulog, lahat ay nagdala sa iyo rito. At ito ka nga dapat naroron. Nang dumating ang Disyembre, naglakbay si Don Arturo sa kanyang bayan sa Aurora tulad ng bawat taon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ni Valentina at si Thomas Anderson na lumipat mula sa New York ay naroron din sa plaza ng bayan. Sa harap ng paaralan na itinayo ni Don Arturo, nakapila ang mga bata na naghihintay na may nagniningning na mga mata. Lumuhod si Don Arturo tulad ng dati at nagsimulang magbigay ng mga bagong sapatos isa-isa. Sa bawat bata ay sinasabi niya ang parehong bagay. Ang mapaan na lumalakat ng may dignidad ay mas malayo ang nararating kaysa sa anumang sasakyan sa mundo. Ngunit sa pagkakataong ito ay may idinagdag siyang bago. Dahil sa tabi ng mga sapatos ay may mga kahon ng mga libro ng wika, Ingles, Pranses, Portuges na donasyon ni Valentina, binili gamit ang kanyang unang kumpletong suweldo sa Pusong Lupa. Upang walang batang ito ang kailangan pang magpasalitaan iba para sa kanya, sabi ni Valentina sa mga magulang na nagtitipon, upang ang kanilang sariling mga salita ay makarating sa mundo tulad ng kung ano sila nang walang sinumang magbabago. Tiningnan siya ni Don Arturo at sa mga mata ng dalagang iyon ay nakita niya ang isang bagay na agad niyang nakilala, ang parehong apoy na nakita niya sa mga mata ng kanyang ina nung nagluluto siya. Ang apoy na nagsasabing, ang ginagawa kong ito ay mahalaga, ang ibibigay kong ito ay magtatagal kaysa sa akin. Si Anderson, na hindi nakakaintindi ng mga salita, ngunit nararamdaman ang bawat isa na parang musika, ay kinuha ang telepono at nag-record ng isang video ng sandaling iyon. Inilathala niya ito ng gabing iyon sa kanyang social media na may mensahe sa Ingles na isinalin ay nagsasabing, "Ngayon ay natutunan ko na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang may pinakamaraming katotohanan." At ang katotohanan ito ay nagsimula sa isang babae na nakahain ng mesa at naglakas loob na magsalita. Libu-libong beses na ibinahagi ang video. Ang kwento ni Valentina at Don Arturo ay nakarating sa masulot ng mundo na hindi maisip ng dalawa. At sa mga komento, sa libu-libong mensahe, mayroong isa na binasa ni Valentina ng 3 beses bago lumabo ang kanyang screen sa luha. Ito ay mula sa isang serbidora sa Cebu na nagsulat, "Ngayon ay nakalakas loob akong magsalita sa aking trabaho. Salamat, Valentina. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang gapron ay hindi nakakakuha ang gayong boses." Nang gabing iyon, nang tahimik ang bayan at tinatakpan ng magabituin ang kalangitan ng aurora na parang isang kumot na binurdahan ng liwanag, naglakad si Don Arturo ng mag-isa patungo sa sementeryo kung saan nakapahinga ang kanyang ina. Lumuhod siya sa harap ng lapida,
Inilagay ang kanyang kamay sa bato at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay hindi niya sinabi, "Malapit na, inay." Sinabi niya, "Nakarating na tayo, inay. Ang iyong pagkain ay tumawid na sa hangganan. Ang iyong adobo ay yumayakap sa mga taong hindi ka kailanman nakilala at ang dalaga na nagligtas sa akin ay nagbibigay ng mga libro upang matuto ang mabata sa iyong bayan ng iba't ibang wika upang walang sinumang makapagsinungaling sa kanila gamit ang masalita." Ang mabulatlat ng Nara ay muling nahulog sa lapida at ngumiti si Don Arturo. Lagi ninyong sinasabi na ang pagkain ay ang paraan kung paano patuloy na yumayakap sa mga naririto pa ang mga wala na. Tama kayo, inay, tulad ng dati. Tumayo siya, pinagpag ang kanyang nga tuhod, tiningnan ang bituing kalangitan at huminga ng malalim, pinupuno ang kanyang nga bagangang malinis na hangin ng kabundukan ng Aurora, ang parehong hangin na nilalanghap niya noong bata pa siya nang lumalakad, siya nang nakayapa ng 3 kilometro upang makarating sa isang paaralan na walang bubong at naglakad pabalik sa bayan na may sapatos, na may pusong puno at may tahimik na katiyakan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nilalagdaan sa isang kontrata. Ito ay minamana gamit ang mga kamay, pinoprotektahan ng katotohanan at ibinabahagi sa mundo ngang isang pinggan sa isang pagkakataon.